Good morning. Need to introduce myself. I'm Sir JV from Radtech Slingshots and Philippine Slingshot Federation. So, this is the first video ng mga installments of video na na-promise ko sa inyo last year. So, ngayon lang ako nagkaroon ng oras para pumunta at gumawa ng mga video. So, I'm trying to do one video every week. So, every Sunday ako gagawa. So, maybe uploaded to ng mga Monday, Tuesday, ganyan. So, gagawin ko lang as brief as possible per video, pero kailangan makuha natin lahat yung details. So, good afternoon or good morning or good night sa iba kung saan man kayo na mundo nandun. So for episode 1, what is slingshot? So, slingshot is a toy. Ang classification ng iba is toy. Classification ng iba is weapon. Classification ng iba is para sa amin sports equipment. So, kasi tournament shooters kami. So, doon kami nagbe-base. So, brief history ng slingshot. So, sa Philippines, at least, ang alam ko. So, para dumating sa Pilipinas ang slingshot, dala to ng mga Amerikano noong World War II. So, kasi widely available na sa kanila yung rubber. Sa atin naman noon, hindi pa masyado. So, sila yung nag-introduce sa atin ng basic slingshots. Yung basic wire. Ganito, hawig nito, ganitong shape. And then, basic parts ng slingshot. So, yung fork, or yung slingshot mismo, maraming tawag sa atin dito sa sakla, takad, mango, iba-iba kung ano-ano tawag sa iba't ibang parts sa Pilipinas. Basta yung wood part kadalasan ng slingshot this one. Ayan, ito yung handle, ito yung handle. Tapos meron sila ito tinatawag na forks or prongs, depende po sa region kung saan. And then rubber, and then yung balat. So, minsan microfiber na to. Pero kadalasan to balat. So, yung or nilalagyan ng bala. And then, how do I get into slingshots? Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa slingshot. Together doon sa tatay ko, may mga slingshots sa bako na nasa collection na ginawa niya. So, yun, simula nun hanggang sa tumanda, hindi naman ako tumigil. Medyo nag-break lang, pero andun pa rin yung love sa slingshot. No. Why slingshot? Kasi simple, fun, and then very gratifying yung pagka tumatama ka sa target kasi talagang skills yung pinaglalabanan dito tapos easy to make. Kahit sino pwedeng gumawa ng slingshot, kahit sanga ng puno, ano pa ba, mga metal rods na binibend, marami yan. I-discuss natin yan along the way. And then may collections of slingshot. Maraming tatanong. So, may collections of slingshots. 100, siguro almost 300 pieces na yan. Iba't ibang klase. May mga bigay, may mga import, may mga local, may mga ilan na ginawa ko. Pero most likely, konti lang dun yung gawa ko. Kasi pagkagawa ko naman, hindi ko na siya tinatago. Sineshare ko siya sa iba. So, yun. So, para sa iba naman, yung mga kinalakihan natin, yung poultry supply slingshots, alam niyo yan, yung goma na iba-iba kulay, tapos yung kahoy na parang kinat ng banso, tapos medyo magaspang, tapos nakasabit na lang sa mga poultry supply na ready ng gamitin. Yan, nakaranas din ako gumamit yan. So, samahan nyo kami sa journey na to. So, samahan nyo ako, samahan nyo yung Philippine Slingshot Federation, samahan nyo yung mga kaibigan natin, samahan nyo yung mga grupo natin. Lakbayin natin itong napakasaya at napakahiwagang mundo ng paglalaro ng slingshots. And, kung may mga tanong at may mga questions, inquiries, pwede kayong mag-message sa baba ng video na to o pwede nyo akong i-direct na i-message. Next week, ang magiging topic naman natin is applications ng slingshot. So, next week, o maybe kung magkaroon ako ng maagang oras, baka Wednesday, Thursday lang, meron na. So, see you all to the next video. Maraming salamat and subscribe kayo. Hindi naman makakasakit yan. No? So, maraming salamat and thank you and ako po ulit si Radtech Slingshots.